'Pag nga naman may mga tao talaga nagmamagaling at nagmamarunong kahit hindi pa nagre-research o hindi pa inaalam. Ay. Pag-usapan po natin sandali. Pagbalik natin. Alright, back to Pinoy X, sir. At tayo po ay meron lang konting pag-uusapan, no? May di-decode lang tayo ng isang kapwa natin Pilipino. No, kung saan siya po ay talagang nagmamagaling. Dalawa yata, hindi ko lang kung mag-asawa tong mga to. O magkaibigan sila, who knows? Who cares? And I really don't care. No? Ang akin nandito, kaya ko napansin ito sa social media, ay parang alam na alam nila yung nangyari. At parang alam na alam nila yung nakaraan. At parang alam na alam ba nila yung dapat ganun ang gawin ng isang tao katulad po ni VP Sara Duterte. Di ba? So, pag-usapan natin 'to at ipakita natin kung sino pa 'tong dalawang idiot na 'to, no? Kung saan nakita ko lang sa social media ay itong dalawang ito. Seaport City pa yan, hindi nga lang natin malaman kung dito sa Washington yan o sa California, no? Sana ayan ay taga-California para alam nyo na. Anyway, ang akin lang po dito mga parts ay dito yan sa US dahil Seafood City eh. Alam niyo naman dito sa US pagka Filipino store, either Island Pacific, kung saan yan ay aking favorite, at ang Seafood City. Now, the reason why I want to talk about this is because nagsalita sila and I really don't care kung sila po ay dilawan or bangag. I really don't care. Pero dapat kung magbibigay sila ng reaction o ng isang comment, they have to know. They have to clarify. Alam nila kasi nasa social media sila, but you know, sabi nga nila, who cares? And nobody's perfect. Even you, Pinoy Xer. Nakakamali ka rin, tama ka naman, no, tama. Pero sa akin lang naman, kung magre-research lang tayo ng konti, eh maybe because may matututunan tayo, kahit ako mismo. Kung halimbawa ako nakakita sa kanya at tama naman yung sinabi niya, why not? Di ba? For example, si Mama Harlika. Oh, pag nagsalita siya, hindi naman talaga siya magaling o talagang perfect o talagang alam niya lahat eh. But, meron siyang pinangahawakan na ito yung nakita ko at ito yung alam ko. Comment me kung mali ako. Tama. Now, hindi ko naman sinabi na kinakailangan kahit yung mga regular na gusto lang mag-vlog o mag-upload ng kanilang live kung saan nandun pa sila Seafood City. Siguro pinapakita nila na we are here, Seafood City, and we are buying Payless noodles. Just kidding. I like Payless pero masama sa kidney yan eh. Well, anyway, kaya ko po ito sinasabi, nag-video nga sila at anong pinapanood ko, ay napapailing na lang ako. I mean, again, I'm not saying na magaling ako, perfect ako, I'm not, okay? May mali rin ako, but the thing is, dito kasi, kita-kita mo yung katagalan. Okay? Umpisa na po natin panoorin at tayo mag-decode. In that way, alam niyo po kung anong aking pinag-uusapan dito, okay? Here we go. Oh boy. O tanong ko sa iyo, anong feel mo ron sa si Sara Duterte nagpakita sa Senate? Alam mo, mag-asawa kayo, baka siguro nag-usap na kayo nung una. O baka mamaya nag-practice kayo bago kayo humarap sa video. Diba? Ang dami mo naman tatanungin, Manong. Sana nagtanong ko lang ng iba. I really don't care kung dilawan ka o Makaleni Robredo ka. I really don't give a shit. No? Especially sa Seafood City, baka mamaya ko yan ay taga-LA, malamang nga, Robredo. Alam mo naman taga-LA, mga lutang pa rin yung mga Pilipino dyan, no offense. Pero balita ko, mas marami Duterte dyan. Okay? But anyway, ito nga. Di ba nagtatanong siya? Sana nagtanong siya sa iba. But the thing is, sige, it's okay. Pakinggan natin. Yung pakita ng 2 minutes, I don't know kung 2 minutes nga yun, pero ang yabang lang. Alam mo, Manang, hindi yung 2 minutes yun. Nag-stay nga lang siya sa press conference, di ba? Di ba narinig nyo, 30 minutes na tayo rito. So, hindi po 2 minutes. Di ba? Yun lang po ang akin doon. Sana po pinanood nyo mabuti bago kayo dumakdak. No? 2 minutes. Eh, pagpupunta pa nga lang doon sa hallway, lompas 2 minutes na po yun eh. Diba? At saka yung sinasabi niya na, tuloy natin, tuloy. Baka sabihin naman, masyado mo tinitira naman ng dalawang stupid na to eh. Ang dating niya na, kala niya, control niya lahat. Yun lang. Kala ko ba, sabi niya dati, bloodbath. Di ba? Ma'am, paliwanag ko lang sa inyo, nagpunta po siya doon para i-meet po yung abogada niya. Hindi po para mag-show off o hindi siya natatakot o kinakailangan niya mag-bloodbath. Yun lang po ang aking masasabi diyan. Nagpunta po si Sara Duterte doon sa Senate dahil naandun po ang kanyang defense counsel. Mga panel niya po yun, team niya po yun. Di ba sabi nga nila, 16 yan. Siguro ngayon, less than 16 lang ang pumunta. Nag-meeting po. Ang sabi po ni VP Sara, since malapit naman sila, puntahan na lang natin sa Senate. Kaya naman sabihin pa ni Sara, dito kayo pumunta sa OVP. Takot ako dyan. Hindi po natatakot si Sara dahil wala naman po siyang kasalanan, ma'am. Kaya nga pinaubayan niya sa abogado. Anak kayo ng teteng. Yung sabihin nung matapang pa. Pero bakit hindi niya harapin? Kung hindi naman totoo yung mga bintang sa kanya, eh din harapin mo. Ganun kasi yun yung ginawa ni Pinoy dati. Hinarap niya yung kaso na inano sa kanya ni Duterte. Ganun din siya. Ma'am, okay?
Kaya nga ako may defense counsel si Sara Duterte. Nagbabayad po yan. Ikaw ba, ma'am, halimbawa, ikaw may problema ka sa immigration, halimbawa, dito sa US. Ikaw kaya harap doon. Eh di ka syempre paharapin mo na yung abogado mo dahil nagbabayad ka sa abogado eh. Bakit pa ako haharapin yung abogado ko na nandun? Oh, sabi mo hindi guilty, humarap ka. Oy, wala namang pinagkaiba yun eh. Di ba? And as a matter of fact, ma'am, Manong, sasama na rin kita. Para matuto ka kung mapapanood nyo to. She is the Vice President of the Philippines and they're enjoying the immunity as the Vice President. You freaking dumbass! No? Now, binanggit mo si Senator tuloy, former President Pinoy, may he rest in peace. If you are not really an idiot, nagpunta nga siya, tama kayo, humarap siya. Humarap po si former President Noynoy Aquino, di ba? Nung siya po ay tapos na bilang Pangulo. I am really 100% sure na pag ex na rin si VP Sara, hindi na siya presidente o vice president, haharapin din niya yan. Si Pinoy Aquino po, pumunta sa korte, hindi na po siya presidente. Dahil kung president po siya, hindi po haharap yan, mga abogado niya rin paharapin niya. Anak kayo ng tete. Ay. Pagka naman, kailangan talaga sabihan natin eh. De Lima, di ba? So, yun yung sa akin. Jet, tama Ma'am, si De Lima po hindi rin. Humarap siya na sandali. Oh my gosh. yun eh. Sa totoo lang, the mere fact na nagkaroon ng impeachment trial, na ayaw nila, eh talagang talo na sila. Ha? Paano mo naman sasabihin talo? Eh nakakatatlong araw pa lang. Anong ibig mong sabihin, Manong? In the first place, nanonood ka ba ng impeachment? Samantalang kita mo yung ginawa ng defense. Alam mo ba kung anong background ng NBI? Baka hindi ka rin nagre-research, Manong. Nandito ka sa US, malakas ang internet mo. Anak ka ng teteng talaga, oh. Bakit hindi nyo muna i-research? Bakit mo sabihin talo na? Eh, kitang-kita naman. Ako hindi ko kinakampihan si Sara dito. Although I am Sara Duterte supporter, Manong. Pero kung tama ka, kakampihan kita at gigit na ako pala. Pero yun ngayon, talagang dito kay Sara dahil ang tanga mo. No? Maglalagay ka lang, magbablog ka pa, kulang-kulang pa. Sabaw. Uminom ka na lang ng sabaw dyan sa Seafood City. Meron dyan tinola yata. Wala silang ginawa, yung defense, wala silang ginawa, kundi pananakot yung 30 million. Paano lagi pa nakakot yun? Eh samantalang, Manong, cross-examination po yun sa witness. Eh sana hindi kayo makulong. O hindi kayo makasuhan. Dahil i-cross-examine kayo ng depensa o ng prosecution kung sino man. Kung sino man ang dapat. Ano siya sabi nyo dinadaanan sa tapang? Eh cross-examination po yun. Di ba? Oh my God. Tuloy na rin! Votes, pero hindi nila ma-hit hard yung ginawa ni Luis na maglapag tayo ng ebidensya. Sir! Prosecutor po si Luis Tro, siya po ang maglalabas ng ebidensya. Siya po ang magbibigay ng ebidensya to prove na si Vice President ay may ginawang mali. Pero dahil po pumapalpak ang mga witnesses o yung witness niya at yung mga sinasabi nilang ebidensya, kaya sila nagkakaganyan. Kaya ho sila nagkakalat. Anak ng teteng, oh. Huwag mong sabihin maglabas ng ebidensya. Hindi po maglalabas ng ebidensya ang depensa. Kaya nga po, word is defense, di ba? Di ba? Para sa suntukan, defense ka. Ang prosecutor, kailangan gagahanap ka paano mo siya masaktan. Di ba ganun po yun? Sample na po yung suntok ka, pero hindi po tayo manunungkot. Ang akin lang po, Manong, mag-research ka naman. Wala naman po problema yan. Lalo na kayo nandiyan kayo sa US. You got the money, man. Diba? Ebidensya lang. Yun lang. Wala naman masyadong pormahan. The fact is, nagkakaroon ng impeachment ngayon. Oh, kanina ka pa impeachment. Sinabi mo na yan, puro ka the fact. It's already as a matter of fact. You only have to say that in once at maintindihan na po yan ng mga tao. O lalo na Pilipino, dahil Tagalog kayo. Thank you. Thank you po at kayo ay nagsasalita na Pilipino. Hindi kayo nagtatry na kayo ay mga 60 cents. No? Okay. Nakikita kayo ng tao, nakikita yung asa nyo, at hindi nyo masagot na masama yung pinabanta mong patayin ng presidente. Okay, explain natin yung sinasabi ni Vice President na siya po ay nagbanta. Manong, tapulan na lang kita. Kunyari lang to, Manong, wala po sama ng loob. Kung makikita to ni Manong o ng kanyang mga bata-bata dyan. Ganito lang po yan. Halimbawa lang yung nagsasalita kayo ng ganyan. Sample. At First Lady, ngayon na po nangyari yun. Yan. I wish nandiyan kayo ako sa likod mo para mabatuka kita. But the thing is, Manong, it's just wish. Imposible yun, di ba? Kailangan muna, pumunta muna ako dyan sa kinalalagyan mo para mabatuka kita. Di ba?
Yun ang ibig sabihin ng sinabi ni Vice President Sara. I told them to kill Bangag, to kill Butud, at to kill si Tamba, no? Kapag pinatay nila ako. Pinatay ba nila si Sara? Buhay pa po. Kaya wala pong krimen ang mangyayari, wala pong patayan ang mangyayari. And as a matter of fact too, probably sinabi lang yun ni VP Sara dahil galit siya sa nangyari, sa ginagawa sa kanila at ng kanyang chief of staff na si Zulaika Lopez. Hindi mo ba naiisip yun? Oh my gosh, Abel Gas! Ako may 34 million kang gold. 32 million lang plus. Hindi po 34. Pero thank you, dinadagdagan mo ng 2 million. Fraud yan, man. Meron kang responsibility to tell them na you are right, hindi sila ang tama, di ba? Kaya nga po meron depensa, di ba? Kaya nga po may mga abogado. Eh kung ganyan-ganyan ho pala, di sana nilagay na lang po sa Constitution, wala nang abogado. Ikaw na lang magsatanggol sa sarili mo. O, kaya ikaw, VP Sara, ikaw pupunta sa korte. O, no more abogado, no more. O, di ba? Wala na rin senator judge. Basta isang judge lang. O, yung ba gusto mo mangyari, ma'am? Eh kung gusto mo, tumakbo ka ng congresswoman sa Pilipinas at mag-file ka ng bill. Do you know how to file the bill? Do you know how to make the law? Yun ang ibig ko pong sabihin. Kaya nga po may abogado, 'di ba? At yung sinasabi niyo na 32 million at sinabi mo 34 million, mali yan. Pero dumadami na po. Baka 36 na. Ay hindi na po kailangan, 'di ba? O kung kailangan mo, bakit po kayo hindi niyo masabi si Bangag magpa-hair follicle test? Eh bumoto sa kanya 20 million. Hindi ako naniniwala 31 million ha, kasi dinagdag lang yan ng COMELEC. 21 million na lang natin. Gawin na natin 21 million minus 10 million. O, bakit hindi niyo masabi yan? At nagtataka rin ako sa inyo, bakit hindi nyo masabi yung tungkol kay Bangag? Alam nyo marami din ako si Bangag, right? Or you don't believe that? Pag you don't believe that, you are loyalist ng tanga. Pero pagka sinabi nyo yan, dilawan konti. Pakita mo ba, pumunta ka dun sa ano na yun, sa Senate hearing. Ganun ba? Huwag ka magtago. Yun ba? First of all, Manong, hindi po nagtatago si VP Sara. Nagpunta lang nga sa Senate, di ba? Nag-meeting na po sila ng mga kasama niya at nag-usap na po sila. Hindi po tago yun na katulad ng ginagawa ni Senator Bato. No? Kaya huwag niyo sabihin huwag ka magtago. Okay. Pangalawa, kung alam niyo gusto niyo mag-attend doon, you don't have to. Kasi nakalagay din sa law na you don't have to come there as long as there is a counsel, defense counsel. You need to read that. Article po yan. Nasa Constitution natin yan. Panoorin niyo lang, tingnan niyo lang sa Google. May cellphone naman kayo, pretty sure, di ba? Verizon ba yun? T-Mobile or AT&T? So, sa akin itong mga parts, no, ito in general dito, sa sinabi niya, you can tell na kulang-kulang at sabaw-sabaw ang sinabi niya. Eh, again, hindi ako nagmamagaling ha, pero ang akin lang po rito, mga parts, tingnan niyo mga sinabi niya, matatawa ka talaga. It doesn't make sense. Okay? Alright, hanggang dito lang po at sana po nakita nyo at sa inyo, Manong, Mana, pasensya na po kayo. Tinuturuan lang po namin kayo ng magandang asal at kung paano talaga mag-research. I-google nyo na lang yan. Libre yan sa telepono nyo, I'm pretty sure. O kahit i-Facebook nyo na lang. At may makikita po kayo, okay? Alright, hope yan lang po. Okay na kay Senator Marcoleta at makontento po tayo. Ika nga ang ibig niya sabihin ay makontento ko muna sa ngayon at pag lumuwag ka ng content, then there you go. Go for it. Ay naman po sa ating Vice President Sara Duterte na sinasabi nagtatago daw sa Senate. Mahalin po natin ang Pilipinas. Okay? Already. See you again. Thank you.